po ako ni Diaz ngayon. Ako po si Pastor Carlo Angelo M. Vicente nga po. Nimitan ang damag ko kada kayo amin kakabisa. Madali po bang mawalan ng gamit ng alagang hayop o mawalan ng mahal sa buhay? Madali po ba? Mahirap po, di ba? Minsan po napakahirap mag-adjust kapag may nawawala sa atin. O minsan tayo yung nawawala. Di ba? Napakahirap ding hanapin. At lalabas o mahanap lang natin ang mga ito o babalik ang mga ito kapag hindi natin ito hinahanap. Ayun po, sabi nga. Ang teksto po natin ngayong araw ay tungkol sa prodigal son. Ito po alam na natin at maraming beses na natin narinig sa iba't ibang mga sermon at kahit na rin sa Bible study sessions natin. Natanong na ba natin ang ating mga sarili? Ako ba yung responsable sa mga nawawalang bagay sa buhay ko? Ako na ba yung responsable? Ako ba yung responsable? Bakit nawala yung mahal ko sa buhay? Ako ba yung responsable? Bakit iniwan ako? No, sakit isipin? Pero nga, patignan natin. Sa teksto natin, kitayin ko dyan teksto. Sino po ba ang responsable sa nangyari doon sa alibughang anak? Yung tatay ba niya? O siya mismo bilang isang anak? Tayo po ay nasa panahon ng Kwaresma o season ng Kwaresma. Ito na po yung ika-4 na linggo ng Kwaresma. Isang panahon para bumalik sa Diyos. May isang panahon na nagsublit tayo kini Apo Diyos. O agbabawi tayo, di ba? Or sa English, to return to God. So gagamitin po natin yung acronym na return. Umuna, R, repent. Naulit na po natin to. Magsisi sa ating mga kasalanan. Ti pamati tayo wenno ti panagbabawi tayo kadagiti basol tayo ket saan a pamatalged wenno garantiya nga awan iti mapasamak kada tayo a parikot kari wenno didigra. Uray ni Jesus saan kadi nga kabsat no? Amo tayo nga isuit ti anak ti Dios. Nga isu ti Dios nagbalin nga tao. Ngem amo tayo ti napasamak kenkuana. Yun nga po, kaya napakagandang isipin na tayo bilang isang tao ay dapat magsisi. Ano po ba ang pagsisisi? Yung repentance. Ito po ba yung 360 degrees? O 180? Tatalikuran natin yon at tayo ay haharap papunta sa Diyos. Lahat ng kasalanan natin, dapat tayo magsisi. Dapat natin talikuran. Pero nga po, ang isang masabi ko dito, ang pagsisisi ang magiging dahilan o may isang wagas na pagkaayos natin ng ating koneksyon sa Diyos. Na kahit ano pa ang mangyari sa atin, as long as naayos ang ating relasyon sa Diyos, tayo po ay hindi mapapahamak. Na ang greater na danger dito ay hindi po ang pisikal na pahamak, bagkus ang ating espiritual na pahamak po pag may mangyayari sa atin. Paano po ba dapat tayo magsisi? Sabi ko kanina, 180. Talikuran natin at humarap tayo sa Diyos. Amo tayo kakabsat nga nagbabawi ti anak, kadagiti basol na. Amo na ti kinadagsen iti inaramid na. Nang runa iti inaramid na, kay papan na iti kinawan, nga panagram na, ken tatang na, ken uray lang ibagana dayta, matay ka laing, tapno maala ko, ken ka iti tawid ko. Ganun po kabigat yung ginawa niya. Kunin ko yung, di ba, parang sa magulang po, kapag hinihingi natin yung pagninang-hingi ng mana niya, matay ka na para akin na yung mana ko. Ganun po, ganun kabigat yung ginawa ng anak. Pero yun nga po, siya pa din ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Ganun din po ang ginagawa din natin minsan sa Diyos. Binigay niya na ang kanyang anak, inted na niya ang Apong Jesucristo para panakisalakan tayo. Ngayon magtultuloy nga, agbasbaso tayo agsa.
Pero nga po, kailangan natin masapol nga agbabawi tayo iti amin nga baso. Kendakes nga aramid tayo. Letter E. Ikadua. Yan. Embracing our situations truthfully. O yakapin natin ang ating mga sitwasyon sa buhay ng may katotohanan. Napaka-importante na yakapin natin o harapin natin. Sangwen tayo, dagiti na duma-duma ang kasasaad nga buyugan iti kinapudno kalsa. Pwede naman sabihin ng anak, ayo, wala namang mangyayari sa akin eh. Okay, wala, parang gusto niya mag-imagine ng mga hindi totoong sitwasyon. Pero nga po, anong sinabi niya? Alam niya na, tinanggap niya. Na sa teksto natin, ang mga ginawa ng anak ay hindi maganda. Tinanggap niya sa kanyang sarili ang mga pwedeng mangyari sa kanya, sa pagbabalik niya sa kanyang ama. Pwede bang maging alipin na lang ako pag bumalik ako? Sabi niya, di ba? At masasabi din natin sa kanyang pagtanggap sa kanyang mga kasalukuyang sitwasyon, ay nagkaroon siya ng lakas at karunungan upang magdesisyon na bumalik sa kanyang ama. Kastamet tayo mga kabsat. Bakit iti panag-arakot tayo, iti bagi tayo, when iti dagiti kasasaad tayo, iti biyag. Magunod tayo, iti sirig. Ket daytoy, iti makatulong kada tayo, amang sango, kadagiti na duma-duma kasasaad. Iti biyag tayo. Kaya po ba natin yun? At ang isang magandang matanggap natin, na lahat tayo ay, o bawat tao ay makasalanan. At nangangailangan na bumalik. Minsan napakahirap bumalik sa Diyos. Napakahirap hanapin sa iba, di ba? Pero nga po, kailangan, rumbay kong kakabisat na tayo ay bumalik. At huwag nating, masabi ko po, huwag nating pagyabungin pa ang iba't ibang mga kasinungalingan. Ano po ba ang pinakamalaking kasinungalingan na meron ng isang tao na hindi ko kailangan ang Diyos? Pinakamalaki po yun. Isa yun sa pinakaunang kasalanan din. Bakit ba kinain ni Adan at Eva yung apple? Dahil ba para hindi sila sumunod sa Diyos? Pero para maging equal nila ang Diyos. Kasi nalalaman nila rin tama at mali. So, letter T. Next po niyan. Transformation. Letter T. Transformation occurs when we repent and embrace. Ay, mali pala ko. Situations truthful. Yun nga po. Sabi nga, ang unang hakbang palagi na kagalingan o pag-aayos na isang tao ay ang pag-amin na tayo ay may nararanasang problema, sakit, at dapat tanggapin natin ito ng buong buo. Sa teksto natin, may kita natin ang nabago ang alibughang anak. Nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang puso. Hindi dahil sa karanasan lamang. Diba? Sa naing agapu itikit kapadasan na, no dikit posible daytoy gaputa nagbabawi ket inawat na, ti kasapulan na nga agsubli, ken dumawat iti pamakawan, kadagiti inaramid na abaso. Nagbago po siya eh. Mayabang siya ng una, di ba? Nasabi niya, akin na po para punta na ako sa Manayo. Pero winaldas naman niya yung mga nakuha niyang mana, o yung pinagbentahan ng mana niya. Ganoon din po tayo bilang isang Kristiyano. Nababago tayo kapag alam natin na tayo ay nangangailangan ng pagbabago at kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Nabago po yung anak po doon sa teksto. Nabago siya. Pero sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. At siya ay bumalik pa rin. At alam niya kung ano po ang mangyayari sa kanya. Letter U? Third to the last na po na point ito. Understand that God will always love and welcome us. Unawain na lagi tayong mamahalin at tatanggapin ng Diyos. Sa atin po ba, kapag may isa tayong anak, o may isa tayong kapatid, kaibigan, na lumapit sa atin, o minsan kaaway natin, o yung umaaway sa atin, gumurgura kada tayo. Pag lumapit ba sa atin, ano po yung unang sinusumbat o unang response natin sa kanila? Sino ba yan? Sino ba siya?
Bakit ko kailangan i-welcome yan? Pero makikita po natin dito na magiliw na welcome ng anak, ng tatay, yung kanyang anak. Na kahit ano ang ginawa ng kanyang anak sa kanya, na kahit siguro napahiya na rin yung tatay eh. Ikaw ba naman, kunin lahat ng mana, tapos biglang umalis? Isang sampal sa mukha. Iyon. Pero yung mga kapatid, alam ng anak kung ano ang mangyayari sa kanya. At ang katiyakan na ito ay patuloy din nagre-reflect sa presensya at pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Dahito'y apamatalged iti kaadda ken ayat ti Diyos. Ket saan laing aliliwa, no dikit maysa nga awag kadatayo. Awisin na tayo nga agbyag as itutuloy, kas nasubbot at tao na, nga agtalik iti salaknib ken sumungbat iti mission na. Yung mga kapatid, din na po natin ng teksto. Bumalik po siya. Alam niya, tatanggapin siya ng kanyang tatay. Pero ano yung assumption po niya? Ano yung unang idea niya? Baka maging alipin na lang ako. Kaya mga kapatid, tulad na nangyari sa teksto, alam ng alibughang anak ang karakter ng kanyang ama. Alam niya na kapag bumalik siya sa kanyang ama, siya ay tatanggapin. Alam niya kapag tayo, ganun din po tayo dapat. Kapag tayo ay lumapit, nagsisi sa ating mga kasalanan, bumalik sa Diyos, tayo ay patuloy niyang mamahalin at babaguhin. May tanong po ba? May tanong ko sa inyo lahat. Nagbabago po ba ang Diyos? At sino po gusto sumagot? Nagbabago ka din ti Apo Diyos, alam sa? Hindi, di ba? Kung yung karakter niya, noong panahon ni Abraham, pagdating kay Jesus, pagdating kay Pablo, ingana tagta, hindi po nagbabago ang karakter ng Diyos. Pero sino ang nagbabago? Tayo, kas may isa na tao. Kaya nga mga kapatid, letter R, ano sa R? Receive God's surprises openly. Tanggapin natin ang mga sorpresa ng Diyos na may bukas na pagtanggap. Nakita tayo babaeng iti panagtalikod, when panagbabawi, o panagbalbali, kaya panakaawat iti nabaybayan niyang anak, nakita niya na siya ay dapat parusahan. At dapat siya maging alipin. Pero ano po ang nangyari sa kanya? Siya pa rin ay tinanggap ng kanyang ama. Ang Diyos po natin, our God is a God of surprises. Kung sabi nga ni D.S. kanina, 100,000 pa lang ang budget natin dyan sa church. Sa tingin niyo po ba walang kaya magbagsak ng 50,000? Marias, wala? Walang kaya? Meron, kaya. Parang pagpunta ko lang po sa Palanan. Ito po, isang on a personal note. Pumunta po ako sa Kawayan UMC. Di ba, pag may mga kaibigan po tayo mula sa ibang konferensya, may punta ka masyal ka doon, makipagkwentuhan sa gabi. Ngayon po nakita ko si DS. Isang gabi po ito last night na po, last night ng annual conference sa Kawayan. Tapos pagdating ko po doon, makipagkwentuhan, makipag-usap-usap sa mga kakilala kong pastor. Tapos biglang, si DS biglang lumapit sa akin. Ay, gusto mo bang pumunta sa Palanan? Hindi ko alam yung Palanan. Alam ko lang po na Costa. Kasi Costa Mission District nga po eh. Tapos po noon, ang ginawa ko po, nakipag-usap ako sa magulang ko. Nagpaalam po kasi nakatira po sa Santiago eh. Yung bahay po namin doon, walang nakatira. 25 years na wala nakatira. Ako unang tumira po doon. Bagong gawa pa, bagong renovate pa lang. Tapos nagpaalam po ako. Tapos nung nagpakada, sabi naman nila, oh, sige, pwede. Tapos po noon, nag-pray rin po ako. Tapos parang ayaw ko pa rin kasi nakita ko na po, sinetch ko na sa Facebook, ang layo na pala. Ang hirap pumunta. Tapos yung nga po, nung nag-oo na ako, hindi ready ko na lahat ng gamit ko.
Pagdating po ng June, that is May and June, may isa akong kaklaseng seaman na nalaman yung sitwasyon na kung gagawin ko po doon, pupunta sa Palanan. Nagbagsak pa ng 35,000. Isang bagsakan para sa akin. Ito na yung pamasahe na 20,000 mo. Ito yung 15,000 na pang-kondisyon mo ng sasakyan. Kaya nga po, napaka-surprise sa akin. Na ako, hindi ko kinakausap yun, ay kaibigan ko pong yun. Pero nalaman niya lang sa mga kwento-kwento sa bahay. Tapos ganoon din po ang pwedeng mangyari sa ating lahat. Kung akala natin na para bang walang bibigay ang Diyos sa atin, hindi po. Meron at merong ibibigay ang Diyos sa ating lahat. Pero hindi naman ito ang dahilan kung bakit tayo kailangan bumalik sa Diyos. Ang ating pagbabalik sa Diyos ay isang tugon lamang, may isang sumbat itim sa kadakilang katapatan at pag-ibig ng Diyos, wala nang iba. Kaya nga po kapag tayo ay pinagpala ng Diyos dahil dito, praise God. Kapag tingin naman natin na hindi naman tayo pinagpala ng Diyos, praise God pa din. Dahil patuloy niya tayong minamahal. Letter N. Nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Maaaring may mga bagay na itinatanay ng Diyos sa ating isip na akala natin imposible. Mga bagay na akala ng tao na hindi mangyayari at imposibleng mangyayari. Naniniwala tayo na ang Diyos ay kayang gumalaw na mali, na wala sa imahinasyon, lagpas sa imahinasyon natin. Pero kapag tayo ay sinabit natin, ipasakop tayo iti Diyos, kaya iti pagayatan na, nakikita po natin na kayang buksan, kayang tanggalin ng Diyos ang iba't ibang limitations at bigyan tayo ng pagpapala. Iti-teksto tayo, makita tayo nga awan namnama, ti kasasaan, jay anak, o jay anak. Awan tinamnaman o talanaid, isuna jay lugar nga kung saan siya bumagsak. Ngayon, nagsubli kinitatan na. Nagbaliwan isuna, nabaliwan isuna, kaya iti kasasaan na. Isu nga kabisat, agakadwa tayo nga agsubli iti Diyos. Uray pastor, uray diakonesa, uray workers, agakadwa tayo. May pangalan next ba? Yan na po. So together, let us return to God. R, repent o magsisi sa ating mga kasalanan. Letter E, embracing our situations truthfully. Letter T, transformation. We be transformed. You understand that God will always love and welcome us. R, receive God's surprises. N, nothing is impossible. At sa ating pagbabalik, nakahanda ang Diyos na palagi para sa atin, nakasagana ni Apo Diyos. Ngayon diya kami sa nagkakadwa tayo nga agsubli, kaya nagbabago. Sapat amin dito, itinagan ti Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.